Inaanyayahan po natin si Acting Governor Glenda Ong Bungao upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. To His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., members of the Cabinet, Honorable Mayors of Albay, Honorable Members of the House of Representatives, mga kapwa ko Albayanos, magayon na aldaw sa Tuya Gabos. Sino po ang mag-aakala na ang bagyong Christine ay magdudulot ng labis na pinsala sa buong Bicol Region? Sa Albay, binuhos ni Christine ang ulan na katumbas ng 2 buwan tuwing tag-ulan sa loob lamang na mahigit 24 oras. Nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng probinsya, maging ang pagguho ng lupa. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatiling matatag ang mga Albayanos. Alam naman nating lahat na sa tuwing may kalamidad, ang sektor ng agrikultura at pangingisda ang higit na naapektuhan. At kapag apektado ang sektor na ito, napakalaki rin po ng epekto sa ating food security. Kaya naman, napakahalaga ng programang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks, and Families upang kahit papano ay muli po kayong makapagsimula. Mahalaga po ang inyong sektor at batid natin kung paano kayo binibigyang pansin ng national government at sa pangkalahatang developmental framework ng ating bansa. Hindi kayo nahuhuli. Bagkos, kayo po ay laging una. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Tunay na inaalagaan niyo po ang mga uragon na Bicolanos. Sa ngalan po ng aming probinsya, kasama po ang 18 magagaling na alkalde ng Albay at ang bawat masipag na magsasaka at mangingisda, nais ko pong ipaabot ang aming pasasalamat sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Malugod na pagdating sa magayon na probinsya kang Albay. Diyos mabalus po sa Indogabos. Maraming salamat po, Acting Governor Bungao. Sa pagkakataong ito, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. ay magbibigay ng kanyang talumpati. Maraming salamat po. Babatiin ko lang at ipapakilala po sa inyo ang ating mga cabinet secretary na aking sinama rito ngayon. At dahil iba't ibang departamento ang kasama sa pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda kapag katapos at ng pagdaan ng bagyo na dalawang bagyo, yung Christine dito yung talagang tumama rito ng gusto, meron pang Leon. At ito naman po ay nandito po kasama po natin na mamamahagi ng Department of Agriculture ng tulong para sa ating mga
para sa ating ating mga mangingisda at saka ating mga magsasaka. Andito po from the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating DILG Secretary dahil po kailangan na maganda ang koordinasyon ng pamahalaang nasyonal at saka yung pamahalaang lokal para maging maayos ang pagpaabot ng aming mga tulong. Andito po ang ating DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla. At siguro ito po, itong susunod po na Secretary, kilala na ng lahat dahil siya ay ang laging nauuna kung first responder ang local government unit dito sa mga sakuna. Siguro masasabi natin ay siya ay kasama na dun bilang isang first responder na galing naman sa national government. Sa DSWD po, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. At ang Press Secretary po natin, Secretary Cesar Chavez, andito rin po. At ang nagiging madalas ko nang makita at makasama, ang inyong Acting Governor, the Acting Governor of the Province of Albay, Governor Glenda Ong Bungao. At ang Legazpi City, Acting Mayor din, Oscar Robert Cristobal, at lahat ng mga elected official na nandito ngayon. Ang pinakamahalaga sa kasama natin dito sa araw na ito, kayo po, mga beneficiary ng mga fisher folk at saka ng mga magsasaka. Mga minamahal kong kababayan, marhaing naaldaw sandugabos, at ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong salubong muli sa aming pagbalik. Bagamat ilang araw na lumipas, alam ko pong malaking pasakit pa rin ang iniwan ng pinsala ng bagyo sa inyong mga tahanan at pamayanan. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahat ng panibagong simula. Mula sa tanggapan ng Pangulo, katuwang ang DSWD, maglalaan din po tayo ng 50 milyong piso upang matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan sa 3 lungsod at 15 bayan ng Albay. Sa pamamagitan po nito, makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Kasabay ng ating pagtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine, patuloy nating pinagtitibay ang ating paghahanda laban sa banta ng kalamidad. Sa bawat ahensya ng pamahalaan, paiigtingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap nang sa gayon ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Sa gayon, magtatagal at maaasahan ito anuman ang panahon. Inatasan ko rin ang DPWH na bisitahin muli ang Bicol River Basin Development Program. Natapos na natin ang master plan at feasibility study noong Hulyo. Sa kasalukuyan, isinasagawa na natin ang tinatawag na detailed engineering design. Ibig sabihin, dinidesign na talaga at ito na, hindi na yung konsepto lamang, kung hindi talaga yung drawing na, yung ano yung itatayo natin. At inaasahan natin na itong proyekto nito ay masisimulan
sa susunod na taon, sa umpisang-umpisa pa lang, pagkadating ng bagong taon, ng 2025, first quarter ng 2025, mararamdaman na po natin na may nagsisimula na para hindi na tayo naghahabol dahil nababaha ang Bicol River Basin at lagi natin wala tayong magawa kundi mag-antay bago mawala yung tubig. Kapag nabuo po natin itong proyektong ito, unang-una, hindi na masyadong babaha at pangalawa, kung babaha man, ay mas mabilis ang labas ng tubig para lahat ng naapektuhan ay matulungan natin kaagad. Sa usapin naman ng pinansyal na suporta, pinapadali natin ang proseso upang mapabilis ang access ng mga lokal ng pamahalaan sa NDRRMC Fund. Kaugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito pong ang quick response, quick QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit, malagyan na naman natin ng laman ng QRF natin para sa mga local governments at sa kanilang at sa inyong mga pangangailangan. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad. Kaya sa pagkakataong ito, hinihikayat ko ang bawat ahensya ng pamahalaan at ang bawat Pilipino, magtulungan tayo upang matiyak na walang maiiwan sa ating labang kontra sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Sa lahat na naglalaan ng kanilang panahon, kakayanan at puso sa pagtulong sa ating mga kababayan, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Gayon din, hindi lang po ang mga kawani, hindi lang po ang ating mga kasama sa pamahalaan, gayon din sa pribadong sektor na walang sawang nakikiisa sa pagtiyak ng karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong suporta. Sama-sama nating itatag ang isang mas handa, masagana at progresibong bagong Pilipinas. Kahit anong hamon ang haharapin natin, basta tayo'y nagkakaisa at sabay-sabay nating hinaharap at ginagawan ng paraan upang maging maayos ang buhay ng ating kababayan, magtatagumpay din po tayo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaaniyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni na Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, at Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa bayan at lungsod dito sa Albay. Mula sa Bakakay, Vito Balbin. At si Sonia Base. Mula sa Kamali, Robin Compito. At Beverly Moradillo. Mula sa Daraga, Danilyn Mayor. At Randy Lorica. Mula sa Ginubatan, Silidonio Nacional. At Midel Bunggol.
Mula sa Jovellar, Edison Espinosa. At si Danilo Llanera. Mula sa Legazpi City, Delia Usma. At si Meredel Monteveros. Mula sa Libon, Joel Panday. At si Ray Sagayo. Mula sa Ligao City, Nestor Buesa. At si Sylvia Balitaon. Mula sa Malilipot, Josepina Benlayo. At si Marita Benyas. Mula sa Malinao, Aurelio Castillo. At si Armando Perdigon. Mula sa Manito, Ramiro Bernal. At Danilo Perdigon. Mula sa OWAS, Ronald Andes. At si Anselma Mirabueno. Mula sa Piodoran, Edna Pukaan. At si Efren Nas. Mula sa Pulangi, Bernardo Salinel Jr. At si Maria Ibo. Mula sa Rapu-Rapu, Hener Ebuenga. At si Eddie Bunagua. Mula sa Santo Domingo, Yolanda Romero. At si Marilyn Baile. Mula sa Tabaco City, Fernando Cordenete. At si Dorotea Boban. Mula sa Tiwi, Arnel Consena. At si Orestes Cas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay.